bakit pala DILG ang gusto mo? Hindi ko. Hindi kasi background kagaya nung brother mo Local is ako. lawyer. Lawyer. Kaya nga, anong... Did you request DILG Ikaw ba, from from the president? No, No, why did the president give you DILG Oo. or appoint you? Kasi parang police, di ba? Well, number one, we have a relationship talaga ever since the 1970s pa. Ang political alliance namin has been close ever since. Actually, sa tatay nila, si Juanito Ay, tatay Remulla, niya. the May late Pero naman, governor. I've also been one of the top performing governors in the last Ano kayong governor at that time, di ba? Nauna siya. Ano siya, una siya. Tapos, ang track record ko rin sa police matters dun sa Cavite is, I've always been awarded. So, nakita niya na ang synergy ng trabaho ko sa Cavite was a right fit for the DLG. Narinig mo na ba yung sinasabi ng mga DDS ngayon? Yeah, what na, of course, si President Duterte daw kinidnap. Oh. Pero ito ngayon, parang si Maduro, ang term din ng mga anti doon sa kidnapping, no, is kidnapping din si Maduro. But, ang nakakatawa pa, yung mga DDS din nagsasabi, Trump, dear President Trump, can you help return Duterte from the ICC Alam to mo, the Philippines? sa Facebook, sa Facebook ni Belgica yan. Greco Bellica. Greco Belgica. What can you say? Because you are involved, with all due respect to you, no, you are being accused by a senator or some others na Kasama kidnapping, siya, he was named kidnapping ang among... ginawa niyo daw kay President Oo. Duterte. And then what can you say about them? Ngayon, si Trump naman, gusto nila kidnapin daw si Duterte back to the Philippines. Kamustahin po muna natin si Ombudsman kasi may fake news na kumakalat. Ay, no. He's very, nasa show siya nung Sabado ng umaga, yung Radio show niya. radio show niya. Health is wealth pa din. Oh, kasi si Boying pang radyo talaga yung itsura niya eh. So, doon siya nakalagay. Hindi siya And malakas yung boses niya. Tsaka kaibigan ko yung Nung apo radio niya, nila, si Dia Mate, kasama ko sa isang Apo ni Boying yan, apo ni Boying. Best friend ko din, Apo. oh. Ah. Kaya, ayun. Tsaka baka nagpapahinga lang, Sek. Galing siyang galing siyang Bangkok. Tapos Nung umuwi siya holidays. ng holidays, umuwi siya ng 31. Kumalat yung balita ng 31 ng na nagkasakit siya. Pero may New Year's party kami noon. Tapos nung New Year. 1, nag-golf na siya. 2, nagpakita siya dun sa radio show niya. Yung 4, nasa ombudsman na siya. So, may nagkakalat talaga ng fake news tungkol sa kanya. And many are wishing ill on Yeah, him. that's right, Unfortunately. that's right. Oh, buti lang, hindi sinagot ni Sec na, am I my brother's keeper? Hindi naman. Pero alam nyo, may maraming nagtatanong kung tatakbo daw po kayong senator sa 2020. No, I'm going back. I'm going back. Bakit din yung downgrade mo? Presidente. Hindi siya eh, yun ang sinabi niya yung hello. Ombudsman. Big brother. Hindi ko call up friend. Oo nga eh. Alam ko, Hindi ko tinanong ko siya kaya. off-cam. Okay. Sabi ko, Sec, takbo ba siya ng 2020 presidential? It's not been decided, pero it's a possibility. Pero yung Senate? I'm more set on going back. Gusto ko na bubalik sa Cavite. Kasi madami kayong challengers sa Cavite. Sek, with all due respect, kung hindi ka babalik, baka ibang dynasty ang maghari doon. Hindi No kasi offense. may frustration ng Cavite, si Senator Ping Lacson, di ba, tumakbong presidential candidate. Kabiteño din siya. Oo. Ayos siya. And hindi ko alam kung ano sasagutin ni Seka, pero kasi ang Rimulya nga ngayon medyo powerful. So yung mga ibang parang Medyo dynasties, pa well, powerful, di ba? Parang syempre, either mag-unite Bading yung ibang X-Men. dynasties daw. Bahala na si Seka kung anong sagot niya dito. Kasi kung hindi siya babalik sa Cavite, yung mga Tolentino, Barzaga, Ang bagay. Revilla, Yes. you know, it's a dynasty game. Yeah. No offense. Basta Sek. babalik ka doon. Well, it's a possibility siya. I'm Pero not discounting it. si Ombudsman Boy. Hindi siya pwede tumakbo eh. Constitutionally Kasi barred siya. 7 years. May 7 years fixed term. siya. Sa 7 years. Sayang naman yung 7 years. Sayang yun. Mahirap ma-appoint na ombudsman. Oh. Anyway, nabanggitan ni... Hanggang jogging na lang. Oh, nabanggitan ni Attorney Jess kanina, si Hindi na pwede Barsaga. tumakbo eh. Opo. Na-enjoy ko this Si Kong week. Miao. Yeah, si Kong Miao. Na-enjoy ko this week sa X yung ang paggamit ng Grok. If you will ask Grok. The AI Oh. of Twitter. Yeah. Okay, si Grok. Grok. May ChatGPT, Yeah, may okay. Llama, Kasi sa may Meta. Twitter, may Grok na May para Grok. mag-interpret sa'yo. Okay. Ito, let's see the photo. Kasi magaling mag-interpret yung Grok sa photo Siya na ba natin. yung po? Ano ba sinabi ni Grok? At anong photo ba yan? Yung nag-comment ka dito Nasaan na sa yung Twitter phone mo. ko? Yung tatlong Oo, tatlong itlog. Ay, hindi. Ayan, ikaw pala nag-tweet niya. Yeah. Follow mo naman ako sa a Twitter. socialist, a capitalist, and a cat. Oh, yeah. Okay. Kasi Meow. sabi ni Jose Meow. Rizal, ang
kabataan ang kinabukasan ng bayan. Oo. So ako naman, I don't wanna judge because hindi pa tapos ang history. Sinabi ko lang, the future or the past, only time will tell. Di ba sa mga cheating, the time is the ultimate truth teller. You can never can tell. So ito sa tatlo Time to, is gold. yung mga Spice Boys noon, Oh, madami yes. sa Spice Bright Boys Boys. Ang noon. kalaban ng Spice Boys, Bright Boys. Bright Boys. Ah, talaga? Promising sila noon. Ngayon, bahala na yung ibang Matatanda na mag-judge. sila. Matatanda na, tumanda na sila. Yes. Ito itong mga young guns ngayong tatlong to, hindi natin alam ano yung magiging legacy nila in the Oo. future. So, ang tatawagin natin sa kanila, mga millennials. Di ba, sabi sa atin ni Congressman Erice last week, nag-guess natin, ang hirap spellingin ng utak itong mga millennials. Matigas daw ulo. Oh, yeah. Sabi ni Kong Elise, ha? Yeah, mga strong-headed, bull-headed. Kasi kami pa niya yung bullet. Ah, Iba yung sarili mo doon sila eh. Iba yung cultural... How do you see millennials, Sek, and tsaka Gen Z? My children are all millennial at Gen Z. So, it's up to you to adjust to them. Diba? Hindi so sila tayo mag-adjust eh. oo. So, Tayo mag-adjust. tayo mag-adjust. Maging Kaya understanding. ako, I just adjust. So, ikaw mag-adjust talaga sa kanila. Patience. Yes. And also, it's not your time anymore. Panahon na nila eh. So, you have to take it into that context na hindi ka dapat nag-i-impose sa sarili mo sa kanila. Pero millennial daw po siya. Ako millennial din ako. Matigas Ako ulo rin ko. yata. Huwag ka magkunwari. Anyway, I'm only 39. That's still nga millennial. pala, Hanggang Mrs. ilan Mela. taon ba ang millennial? 1995, 1980. Kami mga baby 1995. boomers kami, 1961 eh, di ba? Baby boomer ka? Yeah, Ako, Gen X ako eh. Ah, Gen X ka. Ano Millennial yun? ako. Anong taon yun? 1964 to 1980. Okay. Ay, kabatch ko siya. Oh, sige, bago natin ituloy ang ating kwentuhan. Oo, Punta ayan. muna tayo sa mga balitang sumanubong sa bagong taon. Ichi, ano ang mga headlines natin? Yes. Heads up, guys. Heto na ang headlines. Are you ready? Yes. Amerika inatake ang Venezuela. Bombahan na. Retired General Pokis. Pokis. Plural. Pokis inarest sa NAIA. Sa airport, not sa resto. Senator Villanueva at ex-Senator Bong Revilla nag-counter affidavit na. Nasasabihan din kaya sila ng next counter, please? 793 trillion budget ng bansa. 6.7. Ah, 6 point. Akala ko number 6. 6.793 trillion budget Wow. ng bansa. Pinirmahan na ng Pangulo. Ano kayang sinabi nung nagpasign? Mr. President, pa-autograph naman dyan. Yes. At ang favorite daw ni PBBM na contractor kasali na flood control scandal. Collab na to. So, let's go to topic number 1. Sa pagdakip sa Amerika sa presidente ng Venezuela. Attorney Jess, is this legal or Tanungin legal? natin si Meiji Cruz. Well, obviously, ano yan? Miss Venezuela Kung yun. safe siya sa Venezuela. Ang ating binibining Pilipinas. No, I mean, it's obviously illegal because all states are sovereign and a very basic premise yan na ang presidente, lalo na pag incumbent, has diplomatic immunity. So, with diplomatic immunity, kahit may kaso yan pending sa ibang bansa, the other country cannot invade or cannot capture to arrest the person, no? But of course, in international law, meron din international politics. Like sa Philippines, meron tayong Philippine law, may politics din ang batas. So sa international politics, meron niyang might is right eh. Unfortunately, walang world police, walang world government, there is no world court that can say, America, you're wrong. Ang nangyayari sa buong mundo is kung sino yung malakas, kung sino yung country with nuclear weapons, sino yung country that can just do it, they do it. Eh, kasi It's nga, not the yung- first time, Yeah. Ginawa nila dati sa Panama. Noriega. Many times. Diba? Si Noriega sa Nicaragua. Panama. Mga banana republics, Oh, mga dictatorships na ayaw Even nila. even the leadership of Iran in the 1960s was replaced by America. binalik nila ang Shah of Iran in the 1960s by on a duly elected leader of Duly elected. duly elected. Pero akala ng mundo, naka-move on na tayo sa mga ganong moves ng Amerika na mas may international world Ano yun order eh, na ngayon. manifest destiny nila yan. eh. Oh, pero kasi nga dahil ang Amerika hindi member ng ICC. Kasi sinasabi mo World Court. Hindi man member ang Russia, But they're part of the US. United Nations. Yes. Meron naman ding Pero international court acquitted ang naman UN. si Donald Trump, president yata. Oh, nga pala, doon ka sa Amerika, Kaya ano? doon kami, tinanong ko tinext pa niya. Ano reflect Kaya sa'yo? tinext si mother. Yung mother-in-law ko doon. Sabi Oh. ko, kamusta na kayo kung ano. Kasi Oh. syempre, di ba, concerned citizen. Pero,
acquitted naman. Ano, as far as the US is Yata. concerned, I mean, yun ang he nasabi. did not violate any law. Oo. As far as the US is concerned. Oo. Pero siyempre, America, UN Charter. America is an idea that has illuminated the world in the last 2 centuries. So what it stands for and what it stood for the last 200 years is being dismantled in the last year. Diba? But like, Mami Chu, no, narinig mo na ba yung sinasabi ng mga DDS ngayon? Yeah, what- na, of course, si President Duterte daw kinidnap. Oo. Pero ito ngayon, parang si Maduro, ang term din ng mga anti doon sa kidnapping, no, is kidnapping din si Maduro. But, ang nakakatawa pa, yung mga DDS din nagsasabi, Trump, dear President Trump, can you help return Duterte from the ICC Alam mo, to the Philippines? sa Facebook, sa Facebook ni Belgica yan. Greco Bellica. Greco Belgica. What can you say? Because you are involved, with all due respect to you, no, you are being accused by a senator or some others na Kasama siya, he was named kidnapping ang ginawa niyo daw kay President Oo. Duterte. And then what can you say about them? Ngayon, si Trump naman, gusto nila kidnapin daw si Duterte back to the Philippines. That's medyo nakakatawa yun. We had a valid warrant and it was served. Tsaka nasa ICC's jurisdiction na siya. So wala na sa amin yan. There's a clear difference. There's a clear difference. We didn't use, ang sa kanila kasi, state-sponsored takeover of another sovereign state. Diba? Pero ang ating worry dyan sa Pilipinas, I would like to ask Secretary John Dick, as member of the National Security, ano implications nito sa Venezuela na, ano? Ang moral ascendancy kasi ng Amerika mawawala, especially with regards to Ukraine, with regards to Taiwan, with regards to other sovereign states na ini-impose nila ang kanilang sarili na mali yung ginagawa nyo. Tapos sila, ginagawa nila ang exact same thing. So, ayun ang implications. It's really the moral ascendancy. But the question is tayo, Pilipinas, are we ready to that kind of attack? Na may foreign forces na katulad ng asserting its, We will fight to the ends of the earth. Ganun naman Pilipino. supposedly, Wala alay talaga natin tayo. ng US eh. They won't, di ba? Yung possibility naman ng Amerika lalaban kontra sa Pilipinas, very slim yan. Kasi it is in their Hindi tayo interest. lalaban. It's in their interest na buo ang Pilipinas eh. But China, sir, China ang delikado tayo. would you say what Trump did would embolden Putin to do what Trump did in Ukraine or embolden Xi Jinping to do what Trump did? Ayun ang pinakadelikado eh. In Taiwan. Ang flashpoint ngayon ng Taiwan eh. Kung ang China mag-invade ng Taiwan, susugurin din tayo sigurado. Kasi tayong supply point ng Taiwan eh, ng US eh. Pero, so, aliado nila ang Taiwan, parang gano'n. Hindi, kaalyado nila may... China, Taiwan. Hindi, US, Taiwan ang magkaalyado. Pero ibabalik ko lang sa Philippine situation ha, kasi sabi nga ni attorney, yung DDS capitalizing on it. From the national security point of view, DILG Secretary, sir, ano ang security implications nito? Ganun na nga. Tatapakan China niyan. Kasi... I mean, sa local setting. Locally, Sa mga vulnerable tayo. DDS, di ba? Ni-consider na medyo threat sila. Sana ma-realize sila na supporting China is supporting the downfall of the Philippines. Okay. The possible downfall of the Philippines. Talaga? Kasi meron rin silang imperialistic ambitions. And kasama rin ng Taiwan, kasama rin ng First Island Chain, kasama din ng Pilipinas. But not to alarm ang mga viewers, no? Ako, I would like to say that ADSEC, no? Madami naman tayong military alliances, eh. Yes. Just in case China breaches that line, di Yeah. ba? You have Japan, not just the United States. Indo-Pacific, ano Yes, natin? you have the Quad. Yeah, Quad. India, Japan, Australia, On top of to enforce the freedom of navigation and sovereignty. So, it will be a risky time for all of us, given what happened in Venezuela. But I think the Philippines naman, SEC, is prepared Yeah. with our We military are, and alliances. the alliances are strong. Malakas ang partnerships natin sa yung mga bansang sinabi mo. Oh, They have since- joint sales every year. I think this year parang 4 joint sales na Yeah, gagawin with the AFP. across the streets. Anyway, speaking of arestado, isa pang arestado, huli, pero hindi kulong. Pinapagputang bail. Retired General Pokis na aresto at nakapagpiyasan na. Attorney Jeff, magiging criminal offense bang political commentary or online content as the chilling effect of this arrest daw? Actually, ang ano dyan, facts of the case, medyo magulo para sa mga bystanders, ha. So maybe Sec John Vic can clarify this for us. Sinasabi kasi ni General Pokis, yung mga Facebook post daw niya yung basis for inciting to sedition. Pero may mga nakita din akong videos na actual, Yes. sinabi niya nung mga rally na mag-withdraw kayo ng support, Yes. specifically calling out specific people, General Browner and PNP Chief Nartates and others, to withdraw
So, ano yun inciting to sedition yun. So, hindi ako sure, Sec, ano ba yung basis doon sa kaso? Kasi sinasabi niya sa He's not Facebook niya. he's not an ordinary person. He is a retired military officer who has, na may mga influence pa rin siya sa mga tao doon. Whether you're retired or not, you have a sworn duty to protect your country. Na sabihin niya na mag-withdraw kayo ng support na ex-military officer ka, that is sedition yun. Sedition ng interpretation. Who is the complainant in the case of Pokis? People of the Philippines. I mean, who filed it? CIDG, NBI? CIDG. Ito ba yun? Oh, Ito ba CIDG yung yan. related sa September 21 rally, no? September Pinakaresto. 26. September 26, rally. out of the trillion march pa to, kaya delikado siya. Ah. Kaya gumulong na. Kasi nakapag-file na siguro si Pokis ng counter affidavit, November or December pa. So, lumabas yung warrant this year. Tanong natin kay Rufa, kay Pichi. Yan na naman ako naman. Ano ba ang point of view ng mga common tao dyan sa mga pagpapakulong, pagpapaaresto, nasa Facebook? Siyempre Hindi na nakakilala si nakaka-nervous. Pokis eh. Oo nga, bawal din sumobra. Parang check. Kaya ako natulala no? Kasi baka sumobra ako sa S. General Romeo Pokis is a former Sorry, ayan Air na Force... naman sasabihin, No, insensitive ako ha. former Air Force General. Oo nga. Ngayon, sasabihin niya hindi siya DDS. Ako, I think he is DDS. Bakit ba siya hinuli nga? Kasi Because, nireklamo. Kung DDS ba siya o protesting. hindi, the mere Oo. fact na sinabi niyang withdraw support, Oo. cross the line. Yeah. It crossed the line. Yeah. Nag-an ng buong Oh, ano siya. yeah. Kumbaga, oo nga siya ba ang It crossed Yun the ang line. pinaka-overt action niya. But inciting to sedition or rebellion kasi, Pichi. Hindi, alam ko Mami, yan, Air Force din yung If secret. you're calling for Call to government action. agencies to withdraw their loyalty or Siyempre, their samahan kayo kabaradiri. Oh, yeah. Iba yan sa kuplat. Sa kuplat suspicious rumors. Conspiracy. Oh. Ito talaga overt, di ba, sir? Robert, talaga sinabi niya. Ano yung overt In na more, ba in ako? more, Yeah, tama. Overt. Hindi na, Hindi pa overt. overt. Pero may Tsaka narinig ako overtime. tayo, baka mag-overtime tayo. Oo nga, ah. version na natin. Pero may narinig ako sa Tweety Bird ko, Sec John Vic, Yes. na after Romeo Pokis, susunod daw si Mike Defensor. Oh, Warrant hindi naman. of arrest, Wala pa yatang, wala inciting naman, to sedition. wala Ano ba wala nag- akong alam na kaso ng Fidel kay Mike. In full, the Kiko disclosure. Bertaga, may inciting to sedition. Meron siya. Kasi meron? hindi ko siya sa Mindanao at ang speech niya is for Mindanao to secede. Tsaka yung mga videos niya. Mga videos niya. Pero wala pa. May coming soon. nakapile na case, Pending pero na. Pending ba? under investigation. One by CIDG, ano to, Tweety Birds lang to, Sec, ah. One by CIDG and one by DVA. Dasma Viñas Village Association. Preliminary. Preliminary investigation Provincial pa lang. Cavite. Hindi, sa Makati. Sa Forbes Park. Kasi sabi niya, sunugin yung bahay ni Martin Romualdez. Oh, eh. yeah. Siya Pero ba di yun? pa pag incumbent congressman, medyo meron silang immunity. Pero outside the Congress na to eh. Kaya, Ang immunity is within Congress lang. Oo. While in session. yeah. While in session. Tapos suspended pa siya. But at that time, hindi pa. Oo. At that time, hindi pa. And if you say it in a privileged speech, Okay. Yes. So, pag immune ka. So, Okay. nakuha siya, kailan siya lalaya? yan ang Hindi pagkila. ba si Pokis? Oo. Nakaya yan. Nakabail na. Nakabail na. So, Nakapag- nakalabas na. Okay. Pag namin pa That's natin good. pag-uusapan yan sa pagbabalik po ng Politico Talk. You're still with us sa Politico Talk. Counter affidavit na sina Senator Villanueva and former Senator Bong Revilla. Pinasa na sa DOJ. Attorney Jess, realistically, what comes next after the counter affidavits and submitted? If gustong patagalin, pwede pa sila mag-file ng rejoinder tsaka ng reply. Pero I think hindi na yun papatagalin. Maybe the fiscal will say, hanggang counter affidavit na lang, tapos we will resolve it na. So that's why sabi ni Senator Amy Marcos, I'm not sure what Sec. John Dick will say to us in a while, no? Pero Senator Amy Marcos said, ang balita niya, January 15, meron daw mga lalabas na warrants of arrest sa mga flood control cases. I think with the timeline, pasok yun. Ang question ko lang naman din kay Sec. John Vic, bakit ba hindi naabot yung December 25 or December 15 deadline? Kasi merong kulungan na nasabi ko noon na live in sa green, Quezon yung kulay City, sa Quezon City, wala pang nalalagay yata doon. So ano bang update doon, Sec? Hintayin na natin si Ombudsman. Siya makakasagot na eh. Kasi, Wala pang binubulong si brother? privilege information yan. Pero hindi nyo na lang. May darating ka Talagang share mo naman. Hindi kasi binubulo si brother eh. Hindi kasi, Oo, maganda Ang yun. question ko, Sec, si Oo, Sarah sila pwede sumagot doon Diskaya. eh. Si Sarah Diskaya, ba't hindi siya doon nakulong sa QC jail? Oo. Kasi Kasi sabi niya, pag women. nag-surrender muna siya sa ano eh, sa NBI. Oh. Tapos ang chinarge siya sa Mindoro. Cebu. O sa Cebu, sa Cebu. Cebu. Sa Cebu siya Ng unang chinarge. NBI? Sa Cebu siya unang chinarge. So doon kasi re-resolve doon yung muna yun. kaso. Hindi pa siya na-charge yung ombudsman eh. Ibang charge pa to eh. Pero eventually, ba't Hindi pala. Okay, let me get it clear. Hindi siya government employee.
Okay. So, contractor. Eh, what about the DPWH engineers? Pag government oo. employee, doon siya IC doon yung pinagawa mo. ombudsman ng in this case kasi yung sa Cebu, it wasn't a government contract, ibang kontrata yon. So yung Kaya doon. yung case sa ombudsman pending pa rin. So technically, wala pang nakukulong doon sa QC jail na bago. Meron na. Ano bago wala pa? Nabago. Nabago. Pero yung Malapit na. mga Sana po yung mga district engineers na nakulong. Ano doon sa Yung mga Bryce, Building ganyan? 1 Ng Quezon City Jail? Sa general population sila. Okay. Payatas. And then, ang balita ko lang din, naku baka magalit sa akin pero with all due respect to these people, no, ang balita ko kasi nung pork barrel cases, nung nakulong si Senator Bong Revilla at si Senator Jinggoy, ang kwento sa akin ng aking mga Tweety Birds, every Sunday, may nagdadala ng lechon. And masaya yung kanilang, kahit nakakulong sila, they have a good time. Hindi, wala Kasi- namang masama doon kasi Oo ano nga, yan, okay lang. family Privilege. day. Oh, Oo, Okay privilege lang siya. na magdala ng lechon, Mami Chu. Yes, pero parang the way they are treated inside the jail is they still have more freedom Kasi than a binibigyan normal din ng lechon yung mga prisoner. custodians So, nila. I'm just informing Sec John Vic. Ako kasi Well, pag nalaman niya ng taong bayan, you know, Hindi, ang instructions naman, well, number one, hindi na pwede gamitin yung krami kasi kukondemn na yung Yung custodial center. Gagawin na siyang bagong building eh. So, up for demolition in the next 2 months. Oh, Really? so hindi na pwede yun. So, So saan yung mga detention nyo? Sa malilipat? Meron ang detention either sa Bikutan or sa Karingal. Yung talagang kulungan. Or Hindi pa, QC hindi jail. pa. Yung bago. Ang rule kasi ang rule ng Sanligan, sila mag-a-assign ko ng jail eh. And the nearest available, nagpasa ko ng information sa presiding justice na the only available jail is QC City Jail doon sa Payatas. okay. But would you allow a whole It's lechon? And by the way, Mami Chu, hindi to chap-chap Natawa ka sa lechon. Sa balita ko, with all due respect sa mga personalities na to, is meron talagang one whole lechon every Sunday. Ang patakaran dyan is pwede sila may bisita between 1 and 5 p.m. Allowed din. Except for Monday May mga and rights Friday. sila Pwede sila magdala ng Any food. pagkain. Yeah. Kahit ano. As long as hindi As doon long as it is lutuin. shared with the custodian. basta wag yung- Hindi Oo, pwedeng lutuin doon. Kasi pwede Oo. mag-share. Oh, Pwede yeah. mag-share. Kasi Saka wala pang pandemic noon. Kaya siguro ma-open. ang kainan nila, ano yun eh, siguro kasya mga 1,000 tao. Wow. So kung magdadala ng pagkain, lahat makakita kung sino kumakain. Anyway, ako Wala ngayon namang kasi private dining doon eh. madali na mabalita kung may special treatment eh. So, Oo, kasi- netizens na magja-judge kapag may ma-leak or maano na may nakakulong na senador or Pero congressman. let's ask DILG Secretary, paano natin mapapublish ang proseso kung ang counter affidavit takes a lot of time? Hindi ko rin masagot yun. I think Attorney Francis is in a better position to explain. Pero, halos tapos na ang investigation on all fronts ng ICI, ng Yes. DILG, Yes. ng I think the Ombudsman is next. Oh. Ilalabas na yung mga kaso laban sa kanila. Pero the ombudsman is also coordinating with you para sa security, di ba? Kami ang magkukulong. Pati Kami ang- witnesses we protection, handle- di ba? No, witness protection, DOJ yun. DOJ. Oo. Pero hihingi sa inyo ng tulong kasi PNP is under you. Yes. Pero mas DOJ ang may jurisdiction sa witness protection. Oo, pero ilang percent na chance na makukulong silang dalawa? Hindi ako pwede magsabi doon. Only the court can say that. Alam mo yung Bawal. Attorney Francis nila, di ba? I also cannot say that kasi si ombudsman na makakapagsabi Oo, doon. di ba? Sige,